What's up mga kaklista? It's me again, Patricio. So, kamusta kayo? So, for today's video guys, ayan, nakikita nyo, nandyan na si Trek. So, ito na yung araw na pag-i-install natin ng Halotech natin na crankset. Okay? So, ayan. Sisimulan na natin ang pagbabaklas. At mamayang konti ay install na natin yung ating crankset na ni-review last time. Kasi nga, nandito na si Trek natin. Dumating na siya, so ito, at ikakabit na natin siya. So ngayon is tatanggalin muna natin isa-isa yung mga dapat tanggalin. Ayan, nakikita nyo ngayon, ito yung pedal, tinatanggal na natin yan. So sa pagtanggal ng yung crank, may video na tayo nyan last time. Yung nakikita nyo Meroka CX na yan, yun yung install natin dati. So ganoon din yung procedure kung paano pagtanggal ng crankset na yan. Okay, so ayan, medyo fast forward ko na yan. May kita nyo naman dyan kung paano natin siya tatanggalin dyan. Oh, may pusa, tsaka aso, naghabulan. Yan. So, medyo pinorward ko na yan para mabilis lang tayo guys. So, voice over lang tayo. Kasi sa tapat namin dyan is may nagpapatugtog. Para iwas copyright na rin. Diba? So, okay na rin yan para mas makafocus ako sa ginagawa ko dyan. Diba? So, yan, tinatanggal ko na yung sa drive side. Ng spanner, adjustable, yung remover natin, yung crank remover natin, di ba? So lahat yan ang galing din sa Saudi yan, dumating, kaya may gamit na tayo, di ba? So ayan na, tanggalan natin. Ayan, punta na tayo sa kabilang side, sa kabilang crank naman, sa left side natin. Okay, so same procedure pa din. Ayan, yung crank puller, naka-ready na yan, yung mga spanner natin, tsaka yung adjustable, yan, kung anong size. Nakalimutan ko yung size nung sa crank puller eh. Okay, so ayan, may tumatawid pang aso. Ayan, so konting adjust kasi medyo mahigpit siya. Ayan, so pag alam nyo yung mga diskarte kung paano nyo tatanggalin yung mga square tapered, so madadali na yan. Pero pa sa una talaga medyo mahirapan ka dyan eh. Depende na lang. So ayan, so ayan, natanggal na natin. So sunod na natin yung BB. So ayan, tatanggalin na natin yung BB. So meron tayong BB remover, bottom bracket remover. So kasama yan sa set na ano natin binili. So ayun, nakita nyo doon is size 24 yung ginamit ko dyan. Okay, so yung pagtanggal pala nyan is papunta sa harapan. Okay, so parang left side siya, papunta sa left side. Oh, yung tawag na ano, counterclockwise. Ayan, ganoon din sa kabila yan, papunta rin sa harapan. So mangyayari nyan is clockwise naman. Okay, ganoon lang yun. Kasi sa pinakamadali, para mas matandaan nyo, is papunta sa harapan yung pagluwag ng bottom bracket. So dito naman tayo sa drive side, ganoon din, papunta naman sa harapan yan. Okay, so lumipat lang tayo ng ano, ayan, kunting pitik. Madali lang naman siya kasi pag naanuhan na, susundan na eh. Kaya madali na siyang lumuwag. Ayan, papunta na siya sa harap. So kamay-kamay na lang. Mas madali na siyang iluwagan. Okay, so ayan. So ginagawa ko na dyan, niluluwagan ko lang siya. Patatanggal na yan. Kasi first time ko talaga magtanggal niyan mga kaklista. So wala pa tayong experience sa ganyang bagay. Ayan, yan yung BB nung ating Trek na stock. So, goods na goods pa yan guys. Kung gusto nyo yan, hindi PM nyo ako. Yan. Pwede nating ibenta yan sa murang halaga. Ayan. So, ayan. Siyempre, tinanggal na natin. So, konting linis na rin. Siyempre, meron tayong degreaser, konting basahan. Pero yung basahan ko dyan, social. Mga lumang brief po yan. Okay guys, pahit naman natin ng like button, subscribe, and notification bell guys. Para sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Okay, yan, so nililinis ko na yan dyan. Tapos yan yung time nung ilalagay na natin ata yung BB dyan eh. Yan, lagay muna ng grasa syempre para smooth yung ating paglalagay ng BB.
Para pag magpapalit man kayo o maglilinis, so madaling siya tanggalin. Okay, so ayan, lagay tayo ng BB dyan. Pati yung mismong ano natin, yung mismong tawag dito. Yan yung mismong bottom bracket, lalagyan natin yung thread. So ayan, nakalagay BSA R, right. So may arrow doon na, ngayon tinuturo ko papunta sa kaliwa naman o palikod, sa likod ng gulong natin, yung paghigpit niya. Okay, so lalagyan ko rin ng grasa yan para smooth yung pagpasok natin. Make sure lang na malinis yung, ano bang tawag dyan? Yung bottom bracket shell ba yun? O basta yun, yung pinaglalagyan ng BB. So yan, naglagay ako ng spacer, dalawa. Okay. Ayan, so papunta sa likod yung aking paghigpit or sa tawag na counter clockwise naman yan. Pag nasa drive side ka, papunta sa likod. Basta yun lang tatandaan yung papunta sa likod ang paghigpit. Okay? Mapahalo tape man yan or square tapered. So ayan, konting higpit. Kung meron kayong tools na yung torque, ano ba nakita ko kanina, parang 35 to 50 Newton meter. Mas okay yun. So wala tayong ganon. Meron akong torque wrench pero hindi umabot sa ganyang range. Hanggang 20 lang siya. Okay. So yan lang ginamit ko. So tansya-tansya lang. Okay. So ingat-ingat sa paggamit. So yan, ganoon din sa kabila. Kung ano yung ginawa ko dun sa kabila, yun din yun. Yan, grasa. Gagrasahan mo yung thread. Yan. Para smooth. Make sure lang na walang mga buhangin-buhangin para hindi masira yung thread. Okay, so aluminum kasi yung mga ano natin dyan, mga parts. Okay, so lagay ng thread pati dun sa ating sa BB, nalagyan natin. So yan, lalagyan natin ng spacer din. Isang spacer yan. Diba? Kita nyo naman yan. Lagyan ng spacer. Okay, ayan. So nakikita ko dyan is 35 to 50 Newton meter. Yun yung higpit niya. Okay, tapos nalagay LBSA, ibig sabihin left side. Okay, so yung BSA parang yan yung type ng ano yung type ng BB. Kasi alam ko, sa pagkakalam ko mga kaklista, merong ibang BB yung may press fit or yung, hindi ko na alam kung meron pa, yun lang yung pagkakalam, press fit tsaka yung ganyan type ng BSA. Yan, so make sure lang na sukat na sukat. Ayan, konting higpit. Yan. So, ayan na. So, next step naman natin is ayan, tatanggalin na natin yung chain ring doon sa dati nating crank. So, ayan. So, nakikita na natin yung pagtanggal ng crank. Ay, tama. Yung crank doon sa chain ring at chain ring doon sa crank. Diba? Ano daw? So, ayan. Tinatanggal ko na yan dyan. So, madali lang naman yan. Basta may proper tools lang kayo na Allen key. Ayan, madali lang tanggalin yan, guys. Okay, so ayan, habang tinatanggal ko yan. Okay, so pwede kayo mag-like, subscribe, and hit nyo na rin yung notification para sa ating YouTube channel. Okay, maraming salamat. Walang pilitan yan, guys. Okay, so ayan, natanggal ko na. So konting pupunasan natin yan, para mawala yung mga grasa-grasa doon sa mga ngipin-ngipin niya. Ayan, 34 tooth yan. 104 BCD. Okay, so ayan yung mga kasama doon. Bago na yung gamitin natin, syempre. Okay, so kukuha tayo ng 4 na piraso ulit. Bago din yan. May sobra yan eh. So malalaman nyo yan kung bakit. Mamaya. Okay, so ayan. Tapos yan, lalagay na natin. Forma na yung chain ring. Tapos sa pagkabit niyan, guys, gagamit tayo ngayon ng Loctite. Yan ay nabili kong Loctite. So lalagyan natin yan. Yan. Color blue. Para mas ano yung mas matigas siya. Para nag-vibrate, iwas luwag. So lahat yan, lalagyan ko ng yan ulit, pangalawa. Lagyan natin ng Loctite or yung sinasabing thread locker. Yan yung thread locker ko. Loctite yung brand niya. Marami yan sa Lazada, guys, o Shopee. Check nyo lang. May number lang yan. Sa color blue, nakalimutan ko. Kita ba dyan sa video yung number? Hindi ko nakita. Basta color blue siya. Okay. So, ayan. Kinakabit ko na ulit. O, ayan pa isa. Yan.
So para matagal matanggal at matigas. Yeah. Para iwas luwag ba, kasi pag natanggal yan, ako po, pagkapadyak mo mahirap na. Saan ka pulutin yan? Okay, ayan, parang natapos ko na ata. Ayan, konting higpit na lang, alternate ng higpit. Okay, so ayan, lapit na matapos at ikakabit na natin yan doon sa BB natin. Okay, at ayan, nakikita nyo, nalalagyan natin ng grasa yung spindle nya. Guys, kung napapansin nyo yung 4 na butas doon sa may crank natin, hindi ko napansin, pwede pala siyang 2x. So hindi lang ako sure kung ano ang BCD nya. Ayun, tinuturo ko, hindi ko sure kung anong BCD nya, guys. So paki-comment na lang kung ano yung size ng chain ring para sa 2x. So pasensya na guys, hindi ko siya napansin. Napansin ko na lang yung yun nga, nung tinuturo-turo ko siya kanina. Doon sa unboxing, hindi ko siya napansin doon guys. Kala ko talaga 1x lang siya. Kaya pala merong extra na mga screw. Yun yung dahilan nun kanina. So anyway, yan, sa kabila na tayo sa left side. So kabit-kabit lang. Make sure lang na tama yung paglagay natin para hindi tayo maging kangaroo pag pumadyak. Pantay yan. So alam nyo na yan. Okay, tapos yan ay hinihigpitan na natin. Yung kasama din sa tools yan. So sa pagbili ng crankset, kasama yan. Okay, so konting higpit. Yan, pinapasok ko dun yung crank paloob. Yun yung use nya. Pero plastic lang yan guys ha. So pag gagamit kayo niyan, na make sure lang na tansya-tansya lang kasi baka mag-crack, sayang naman. Okay, so yan. Hinihigpitan ko naman din yung crank. Alternate lang guys. Para pantay yung higpit. Okay. Yan. Kung may torque wrench kayo, ayan, gamitan nyo ng torque wrench as kung anong specific newton meter nya. Okay. Kung specific torque nya. Okay. So, ayan, malapit na tayo matapos guys. At konting higpit-higpit na lang at matatapos na yung ating pag-i-install. Ayan, smooth na smooth yan guys. Kasi 'di ba, nakita niyo naman, nire-grease ko muna yung hollow tech na yung mga bearing niya bago natin ikabit diyan, 'di ba? At ayun na nga, at yan, patapos na tayo guys. At kinakabit ko na yung kadena, binabalik ko lang. So, tapos ilalagay na natin yung mga pedal niya. So nililinis ko ulit yung mga thread niya, tinanggal natin yung lumang grasa at papalitan ng bago para smooth ulit. Okay. So nakita naman yung mga pagtatanggal kanina is madali lang kasi nga may grasa siya. Madali siyang tanggalin pag may grasa. Tsaka iwas kalawang na din. So konting higpit na lang yan dyan. Tapos isusunod naman yung sa kaliwang pedal. Okay. So yan guys, yun yung ating IXF Diancun na hollow tech crankset natin. Okay, so nakita naman sa unboxing yan kung ano yung mga nilalaman yan guys. So ito na yung pag-install nya. Ayan, matatapos na tayo guys. Konti na lang yan. Pagkatapos nyan is i-check ko na lang kung nasa tono siya. Okay, yan, okay guys, malapit na. Malapit tayo matapos. Konting higpit na lang yan. Okay, so konting ano lang guys, at pa-like and subscribe na din sa ating YouTube channel. Salamat! Okay, so ayan, tapos na at chinecheck ko na lang kung nasa tono na, at nasa tono pa yan guys. So yun lang guys, maraming salamat at natapos na tayo. God bless and ride safe. Bye bye! Sheesh!